Nagluluksa ngayon ang South Korea kasunod ng itinuturing na pinakamalalang plane crash sa kanilang bansa. Sumadsad na walang landing gear at hanggang sumalpok sa pader at sumabog sa paliparan ng Muan ang Jeju Air Flight galing Bangkok, Thailand. Sa 121 sakay ng eroplano, 2 crew members lang ang nakaligtas. Naharap na ang flight data recorder pero inaalam pa kung may makukuhang datos mula rito. Kasama sa mga sinisiyasat na anggulo ay pagtama ng ibon sa eroplano lalo't naglabas ng bird strike warning ang control tower. Inaalam din kung may sira sa control system nito at ang tila pagmamadali ng mga piloto na makalapag matapos magdeklara ng emergency. Tutulong na sa investigasyon ng National Transportation Safety Board ng Amerika. Si South Korea Acting President Choi Sang-mook nakiramay sa mga naulila. Iniutos din niya ang emergency safety inspection sa lahat ng mga eroplano sa South Korea. Ngayong araw, isa pang flight ng Jeju Air ang bumalik sa Seoul dahil pumalya ang landing gear nito. Ilang malalaking award shows at promotional activities sa South Korean entertainment industry suspendido bilang pagluluksa sa nangyaring plane crash sa South Korea na ikinasawi ng 179. 100,000 peso cash prize na kalakip ng panalo ni Dennis Trillo bilang Best Actor sa 50th Metro Manila Film Festival, idinonate ng aktor sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Aabangan naman next year ang rom-com film nila ng misis na si Jeneline Mercado, ang Everything About My Wife. Will you be my wife? Kapuso royal couple Dingdong Dantes and Marian Rivera nag-renew ng wedding vow sa kanilang 10th wedding anniversary. Intimate ang ceremony na ginanap sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao kung saan sila ikinasal. Kumpleto ang buong Dantes squad. Ilang kapuso artists, todo rehearse na para sa GMA Countdown to 2025 New Year's Eve show. Ilang P-pop groups din ang inaasahang magpe-perform. Pinaiigting na rin ang seguridad sa venue ng show sa SM Mall of Asia. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit pinaiigting ng mga otoridad ang kampanya kontra paputok, marami pa ring iligal na paputok ang nasasabat at dumami pa ang mga napupuruhan. Masigla naman ang bentahan ng mga legal na paputok sa tinuguriang fireworks capital ng bansa, lalo't bispiras na bukas. Mula sa Bukawi, Bulacan, may live report si Nico Wahe. Nico? Atom, paputok is live talaga dito sa Bukawi, Bulacan dahil isang araw bago ang salubong sa 2025 ay dumagsa ang mga mamimili ng paputok dito. Sa datos ng Department of Health as of 6 a.m. ngayong araw, umakyat na sa 163 ang mga biktima ng paputok. 44% na mas mataas kaysa parehong araw noong 2023. Isa sa naputukan ng 77 anyos na lalaki sa Quiapo, Nueva Ecija na nasawi ng masabugan ng paputok sa paa. Nakita po ng father ko nakandusay dito. Tinakbo na po siya sa ospital. Sa may paa po. Dalawang paa daw? Opo, magkabilaan. Sinasabing acute respiratory failure secondary to healthcare associated pneumonia ang ikinamatay ng biktima. Dati raw gumagawa ng paputok ang biktima at natigil noong 2018. Sa tindi ng pagsabog na UP at nagkabutas-butas ang drum na nakatayo malapit sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Sa Iloilo City, may 9 na taong gulang na batang hinagisan ng paputok na kamera. 8 taong gulang na lalaking naputokan ng trianggulo at 9 na taong gulang na napuruhan ng homemade firecracker. Pinaigting din ng mga otoridad doon ang kampanya kontra iligal na paputok. Sinira ng pulisyang mahigit 400 kumpiskadong boga. Binuhusan naman ng tubig ang 1,700 na firecrackers at pyrotechnic devices. Sa Pampanga, libu-libong paputok na nakumpiska at isinurrender sa pulisyang isa-isang sinira. Karamihan sa mga nakumpiska, mga boga na ginamit ng mga minor de edad na 7 hanggang 12 taong gulang. Pwede po itong sumabog at pwedeng makasunog. Sa Nueva Ecija, nasa 150,000 pesos na halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok at boga ang sinira ng Nueva Ecija Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection. Sa kabila ng kampanya kontra paputok, marami pa rin bumibili sa mga tindahan ito sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa ilang tindera, posibleng dahil maulan ngayon kaya mas kaunti ang bumibili kumpara noong nakaraang taon. Pero ang sigurado raw,
Ubusin na ngayon mamayang gabi. Possible maubos na. Para bukas, magpapaputok na lang din kami. Kung ayaw naman magpaputok, meron din mga pampaingay na tinda sa Bukawi, gaya ng torotot at kahoy na baril-barilan. Ato, hanggang sa mga oras na to ay patuloy yung pagdating ng mga namimili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Ayon naman doon sa ilang nagtitinda, may ilang klase ng paputok na medyo kaunti na yung supply, pero may mga supply naman na darating mga mamayang madaling araw at ayon sa kanila, bukas naman daw sila 24 oras. Ato. Nico, kamusta naman yung security sa lugar at ang mga paraan para iwas sunog o disgrasya kasi maraming paputok dyan. Yan ang ating talagang inaalala na safe yung pamimili ng ating mga kababayan. Atom, dito sa particular sa compound na to ng paputok, na bilihan ng paputok, katabi nito ay police station na kanina nakita natin, palagian naman yung ginagawa nilang pag-iikot. At para masiguro na ligtas o walang nagyoyosi, nagsisigarilyo at wala ring nagbe-vape o kahit anong pwedeng makapag-trigger ng sunog dito sa bilihan ng paputok. At yung kabilang compound naman, katabing-katabi lang nito ay may nakaantabay na fire truck sakali man na magkaroon ng aberya. Atom. At sabi ng mga nagtitinda dyan, Nico, kailan daw ba ang pinakamagandang panahon para bumili? Dahil alam ko, nagmumura din ng paputok sa Bukawi, pero usually meron niyang oras kapag malapit na yung bispiras. Ato, mahin dun sa mga nagtitinda, nung una akala nila ay kaunti yung mga bumibili dahil nga umulan kasi kanina ngayong araw dito, Atom. Pero after nung pag-ulan ay biglang dumagsana yung mga namimili. Pero sabi nila kung gusto raw na hindi pa siksikan or marami yung makakasabay sa pagbili, mas maganda yung umagang-umaga, yung tulog pa, yung maraming namimili ng paputok. Kanina sana yon, pero ngayon, eto, dagsaan na, Atom. Okay, maraming salamat, Nico Wahe. Dalawang tulog na lang bago ang 2025. Nag-iisip ka na ba ng iahanda para sa medianoche pero nag-iipit ng sinturon dahil sa limitadong budget? Posible raw ang 500 peso medianoche basta samahan ng diskarte sa pagluluto. Alamin kung paano sa report ni Katrina Son. Meron nga ako ngayong 500 pesos at ang challenge makabili ng mga pwede nating ihanda sa medianoche sa halagang 500 pesos lang. Sa pag-iikot sa mga tindahan, heto ang mga nabiling sangkap na pinagkasya sa 500 piso. 2 pirasong bawang, pitso o chicken breast, 1/4 kilo ng giniling na baboy, ham, pakete ng sliced mushrooms, maliit na canned fruit cocktail, evaporated milk, 250 grams ng spaghetti noodles, tomato sauce, strawberry-flavored gulaman at all-purpose cream. Lahat ng ito nagkakahalaga ng 462 pesos and 93 centavos. May sukli pa tayo. Sabi ng nakausap naming chef, pwedeng makaluto sa mga ito ng 5 putahe na kasya sa 4 hanggang 5 tao. Una-una, yung price din yan, dapat alamin natin. Siyempre, kung nagtitipid talaga tayo, lalo na tight tayo sa budget, hanapin natin yung pinakamura. Kailangan ng imagination natin at saka siyempre yung diskarte talaga. Inuna niya ang dessert na fruit salad. Matapos maluto at mapatigas ang gulaman, kinayod niya ito na parang buko sa kahinalungan ng fruit cocktail at all-purpose cream. Optional na pandagdag tamis ang pinaghalong cream at kondensada. Ito na po ang version ko ng fruit salad. Mula naman sa petso, bawang, krema at mushroom, pwedeng makapagluto ng creamy chicken mushroom. At syempre, di mawawala ang all-time favorite na spaghetti. Ang binili namang hamon, i-level up at gawing pineapple glazed ham. At para naman may pampainit ng tiyan, pasok din sa mga pinamili ang chicken noodle soup ala Chef MJ. Lutuin natin ng may kasamang pagmamahal. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang dunong at kadakilaan ni Gat Jose Rizal muling masisilayan sa digitally restored na obra tungkol sa kanya na pwede nang ma-stream. Makikita rin doon si Rizal bilang estudyante. Kamusta naman kaya ang kanyang grades? Ang kanyang transcript of record silipin sa report ni JP Soriano.
Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Sabay sa paggunita ngayong araw ng pagkamartir ni Gat Jose Rizal, palabas na sa Netflix ang award-winning 1998 historical film ng GMA Pictures na Jose Rizal na digitally restored at remastered. Mas malinaw nang mapapanood ang buhay at kamatayan ng ating pambansang bayani, kabilang na ang kanyang edukasyon. Sa University of Santo Tomas, abogasya ang unang kurso ni Rizal o Pepe, pero lumipat sa medisina. Inilahad yan sa isang kabanata ng aklat ng historian na si Reverend Father Fidel Villaruel. Ito nga ang kanyang transcript of record sa Faculty of Medicine and Surgery na nakuha sa archives ng pamantasan. Ayon sa UST, sa 21 subject ni Rizal, nakakuha siya ng 6 na excellent o sobresaliente, 6 na very good, 8 good, at 1 passing grade. Sa huling taon nga raw ni Rizal sa med school, 7 lang silang natira at siya ang second place. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.